Yo, what's up mga kaibigan? Nandito na tayo magkwentuhan. Patungo sa series na ito ay naabangan ng madami ang matchup ni Luka Doncic at ni Anthony Edwards. Si Edwards nga ang tinutulak ng American media bilang bagong muka ng NBA. Ganun pa man sa kanilang matchup ngayon ay nagbumukhang one-sided nga ito. Other than Luka Doncic is averaging 32.5 points, 8 rebounds and 9.5 assists sa series na ito, at si Edwards naman ay 20 points, 8 rebounds and 7.5 assists per game lamang. Ang pagdala ng kanilang team ang malaking pinagkaiba. Kay Luka nga ay everybody eats. Busog na busog nga si Lively at Gafford sa mga pasa ni Luka Doncic. Habang kay Edwards nga ay siya pa nakapag-commit ng turnover dahilan upang mabawi ng Mavs ang possession na nagresulta sa pagsayaw ni Gobert at game winner ni Luka Doncic. Ginagawa nga ni Luka ang lahat ng ito habang may iniinda na injury at sa home court pa ng Minnesota Timberwolves. Sa ngayon ay aabante na nga ang Dallas Mavericks sa 2-0 lead. Ang next 2 games ay gagawin pa sa home court ng Mavs. At ang nakakatakot nga dito ay both games ay hindi pa maganda ang shooting ng Dallas Mavericks. Kaya naman hindi natin alam kung kakayanin ba ng Timberwolves na makasabay kapag lumabas na ang shooting ng Dallas Mavericks na nakasanayan natin sa dulo ng regular season at ngayong playoffs. Ngunit mabalik nga tayo sa Luka Doncic and Anthony Edwards sa matchup. Mukhang pinapatunayan nga ni Luka na siya ang nakarapat bilang bagong muka ng NBA. Nakikita nga sa kanilang tapatan ngayon na levels above pa din siya kay Anthony Edwards. Mapa-scoring, playmaking o kaya naman overall na pag-control ng game. Si Luka Doncic nga ang sinasabi ng madami bilang mataba at out of shape. Ngunit si Anthony Edwards na nangangailangan ng oxygen tank noong 4th quarter ng Game 2. Ano ba ang masasabi nyo sa matchup ni Luka Doncic and Anthony Edwards ngayong playoffs? Isama na din natin sa update na ito na kwinento nga ni Lonzo Ball sa kanilang podcast kung ano ba ang nangyari sa kanyang injury at kung bakit halos 3 taon na siyang hindi naglalaro ng basketball. Ayon kay Lonzo, basically ay torn meniscus ang kanyang injury na natamo niya sa Lakers pa noon. Hanggang sa naulit nga daw ito ng naulit to the point na wala na siyang meniscus at nagkakaroon na ng bone-to-bone rubbing, which is ang nangyari din kay Brandon Roy. Ganun pa man ay may nag-donate nga daw ng meniscus sa kanya, nagkaroon din siya ng bone allograft at ilagyan din ang kanyang tuhod ng panibagong cartilage. 14 to 15 months na nga daw ang recovery niya at may nasayang silang 1 taon kung saan inaalam lamang nila kung ano ba talaga ang kanyang injury. Ayon kay Lonzo ay magiging healthy nga daw siya to start the season. Well, that's a good sign. Bago nga siya magdamo ng injury ay isa na siya sa mga elite shooters sa buong NBA at ang kanyang perimeter defense ay nasa all-NBA level na din. Kung maabot niya pa din ang level na ito ay questionable nga yan. Ganun pa man ang makabalik lang nga sa court matapos ang multiple injuries ay malaking blessing na ito. Bago siya magtamo ng injury ay nag-average siya ng 14.6 points, 5.4 rebounds, 5.7 assists, 1 block and 1.8 steals per game on 42% shooting sa 3-point line. Ano ba ang masasabi niyo tungkol dito?